Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, September 20, 2021. Sama sa nandan matag Lunes ang mga ipagkita kaninyo. Kini mga front pages sa mga pamantalang lokal o nasyonal. Ug mukutlo kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Magisgot-hisgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages na ipadahat ng atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos sa Bacalog sa Matanandan, kauban atong partner matag buntag, Konsehal Malu Wano Inocando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ato dahil ipadangat ang ato ang latest weather update. Dikis pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino. Good morning. Yes ma'am, og Sir Manny, good morning sa tanan ug sa tanan tig paminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area na atong gimonitor na ana sa 280 kilometro sa may west o kasadpan ng Subic, Zambales. Og expected nato karong adlaw makagawas na ang LPA sa atong PER. Samtang nakalakip kini sa Intertropical Convergence Zone or ITGZ na nakaapekto sa may Southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Ang tibok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinati ta madag-umon na kalangitan og naikatag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat na posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa tibuok sa Visayas. Atong kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw misilang kanina alas 5:33 sa buntag, musalop sa alas 5:41 sa hapon. Dagat mutaob alas 10:37 karong buntag, muhuna sa alas 5:21 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:43 karong buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug may buntag niyo tanan dinhes Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, half of Mandawi's eligible packs jabbed. Sa super balita sa Sunstar, miluwas sa bata namatay. Sa The Freeman, money to run for president. Sa Banat News, sa The Freeman, Pacquiao sa 2022 elections. Sa Philippine Daily Inquirer, Pacquiao declares run for president. Fight is on. Sa Philippine Star, Pacquiao running for president in 2022. Sa Manila Bulletin, Philippines set for alert level system. Ug sa Tempo, dream fulfilled. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa tong pagbalik mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kombate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan kanato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Diyos. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili. Pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Parang sa Cebu, may buntag Pinoy. Sigun sa itong gisulti na itong Biyernes kon, nga magkuwat sila ng announcement gikan sa partido ni Senador Manny Pacquiao nitong Domingo. Ug mao kini ang iyang announcement nga mudagan siya pagka-presidente sa nasod karong Mayo
2022 nga eleksyon. Atong hisgutan, padaplinta na, panahon sa maghisgot na tagpolitika. Unya, atong rahon kini akong pangutana kanimuton. Kining, wa di ay bakunahay panahon sa Sabado Domingo? Ang akong nahibaw answer na ay weekdays only ang sure gyud. Saturday, Sundays, I'm not sure. Murag tungod siguro kay government workers sila. Tama ba? Nga naman. Na magari nakuha magdong anak manjo nga nakalugar sa itong Sabado na siril-siril wa may bakuna kay Sabado ko no. Ya Domingo wa sad. Ingko mga mag-schedule magani ng uban ng gabi aron ma-accommodate na ng mga tao karon na hinung Sabado ay na lang ng Domingo. Sabado na lang. Wala man tay kuan sir, wala man tay ka ng weekends, wala man tay gabi pa sa Cebu City. What I mean is if they want really to accommodate more people aron more vaccinees, ang ilang buhaton is mag-open sila Saturday. Not all centers maybe magpili sila duha ka sa daghan ng mga vaccination centers, mura ilang ablihan. Wa gyud zero. Unya ang mga magalugar sa Badurang Domingo wa gyud noon. Wa sila panahon magpabaksin. Tinuod gid ay abi na ko na makas akong anak. I'm not sure sad sir ha, basta mo na akong naibawaan kay last na akong naibawaan. There were Saturdays man nga bukid sila, but I don't know now. Kaya gisuroy kagahapon na itong Sabado. So atong tawagon ang attention nila ni Vice Mayor Mike Rama. Pero nganong Saturday raman sad siya sir, trabaho siya weekdays office hours? Yes, kuan man god kining daily office hours ang iyang duties 2 o'clock in the morning up to 11. 2 o'clock kadlawon hangtod alas 11. So kapoy na ba ini kakuan. So natong Sabado kuan ni off siya kay aron magpabakuna. Kay off siya Sabado Domingo unta awaman. So anyway, ako siyang gipa-absent karon. Paadto siya karon. Kay kasayang diha tatoy katong September 9 ba to nga naay mga nagbakuna gihapon, murag diha holiday, I'm not so sure though. Pero para good nang ni-absent siya karon para mabakunahan na gyud siya. Oo. Mara na ko atong tawgon ang atensyon nila ni Vice Mayor Mike Rama, mga itong vaccine czar po rin. Sila si Dr. Ibones sa City Health, sila si Consel Tumula, sila si Dr. Loreching. As kayo lang, pisag usa lang kakuan. Pisag usa lang kabuok. No? During Fridays tingali, minusa ninyo, ay ipa-duty ng duty Sabado, ato pa instead of duty sa Friday, arin na sa pa-duty sa Sabado, ay full force on a Friday. Anyway, duty naman ang kayong magpabakuna ka, sunga nila. Actually, akong nakita na sir, wala siguro kaayo sila anaron makapahuway po dato ang frontliners. Also because daghang mga employers nga mualaw nga dili ka mo duty basta ang imong purpose is magpabakuna ka. Yeah. Tunong lang din Sabado. Anyway, mawala na akong pangutana. Naibuong I thought nga we are open even Saturdays and Sundays kay open ganitag holiday if only to accommodate more people nga magpa-job, no? Magpa-vaccine. Anyway, hindi lang, ilaham siya ng decision. Nangutahan lang ko, bilang ko everyday yun, including Saturdays and Sundays. Kay dito Mandaue, murag 50% naman ko sila bakunado. Pero noon sila dito, kumpara nato din sa Cebu City. Pero 50% na sila, no, silang eligible population nga nabakunahan sa 200 doses at pa full dose na yun, no? Suma sa Information Office sa Mandaue, sa Facebook post sa Mandaue City Public Information Office, di pebaw nila na ang Mandaue City mo una nga local government unit na nakaabot og 50% sa pagpabakuna sa eligible population. Congrats!
Base sa September 17 na talaan ang Visayas Vaccination Operations Center ni Taho nga Mandawi City nakahimog kinatibukang 327,345 doses sa vaccines, din 73,334 doses kung 56.38% alang sa first dose ug 154,011 kung 50.09 alang sa second dose. So, congratulations, Mandawi City. Congratulations. Ato sab nga si Paibaw na si Vice Mayor Rama misaad yun na humanon kuno niya kining Cebu City Medical Center sa di pang eleksyon karong sunod tuig. Wow, that's a very tall order. Hiniga. Kaya yung first 3 floors na gani karong bago pa man kini na occupied, no? O ang entire hospital will be completed before the next election. Pero kana yahala ng ingnon ta kuan ba? Iyang mga pangandoy, iyang mga paglaom. Being the chairman of the Committee on Health, being the vice mayor, the partner of Mayor Edgardo Rebelli, I will continue the necessary steps for its completion. My staff is focusing on it because there is a budget. Uy, naa naman din budget. Naman ko refresh funding ini 1 billion pesos sa naaprubahan nga supplemental budget that in Hulyo alang sa paghuman sa entire structure yun. Ang old GCMC building gi-demolish na itong 2014 following strong earthquake that hit Bohol and parts of Cebu in October 2013. Ako na pangutana ba? Asa naman itong kabilya? Ay man, pila may halin na itong kabilya nga inyong ibaligya, gihatag, o asa man ito sa contractor? Pila may worth adto? May itong laruhon sa doon kay atong ibayad na ng contractor. Pila man, di ito i-minus itong worth sa kabilya. Kaya mo man igiingon nila nga, maupor ito ibayad sa pagbuba kuno sa pag-demolish na ng Cebu City Medical Center. But that is illegal. That was illegal because kinahanglan even kanang mga butang iyang gigihapon na sa kwan, iyang gigihapon na sa palaod kanang everything nga imuhang gihatag, ibaligya o whatever, mag-agi ka na og kanang mga proseso sa gobyerno. Una nga gibaligya nimo nang iparang iyas gobyerno nga mga kabilya pagguba nimo sa Cebu City Medical Center. Dunay mga video niini na gipang tulid tong uban na nga hiwi na nga mga steel bars kunya kanang mga naa sa bintana nga mga steel frames bugas man kaya na ligpon kaya na tanan daghan kaya na pila guna kabog bintana pagguba antod garo man hibaw pilay worth at to kinsa nakadawat kontraktor maguro kinsa kontraktora ngano man kunya unsa may worth nga ng pagguba kunya duna ba nay paagi sa panggobyerno nga mapunta na niya ang mao nga mga pirno guban pang mga steel bar mo kan hindi pamutan hangtod karon wa man mingaw pa tirana agdi na lang kining karong 25 man tingali ito ang ayuda kon sa senior citizens atong klaruho niya ni kay murag giannounce man to wa pa naman masigurado nga murag dihandapita ang senior citizens sa Mandawi City murag ipaagi na sa lug ATM no this ato mo man pumunta na target ni Mayor Edgardo Rebelli pero ang karon wa paghapon mag-ATM kaya wa karon magkalimao ang record wa magkalimao ang ipanghatag na ATM cards sa Land Bank of the Philippines ambot kung sa mga referensya mo nang gipaagi ang uban gihapon sa house to house paghatag ang uban ako misis para ATM na pero dili tanan no mo na nagisunod ni sa Mandawi City pagi na si ATM kay lagi ang kalikayan ng risgo sa COVID-19
Una ang atong naibaw, ang gikan kang Consul Cesar Cabahog Jr., Chairman's Committee on Senior Citizen Affairs, dili na magpahigayon og house-to-house distribution ng dakbayan tungod sa risko na mahatag nini ngadto sa mga senior citizens. Kunya may balita sad alang sa mga upunganon kining tupad program na dawat na, no? Ang 1.1 million pesos kuno nga sweldo sa mga upunganon sa tupad program. Nagkarawat na silang sweldo ang benepisyaryo sa programa sa tulong pangharap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad. Okay. Sa Department of Labor and Employment, Region 7, sa Tag-Isla Ulango, Dakbayan sa Subo. Moabot sa 274 ka mga beneficiaries sa Barangay Talima ang nakarawat silang sweldo sa Talima sa human sila sa ilang pagtrabaho sa barangay sama sa pagpanglimpyo sud sa napukaadlaw. Mukabat ang nadawat sa mga benepisyo og meal 106 usa ka milyon 106,960 nasing programa na himong posible sa pakigtambayayong sa Dolly 7 sa buhatan ni Kongresista Paz Radasa. Kampas ko dahil ni. Okay. So, nindot ng ilaha diya. Okay. Contest na si Congresswoman Paz Radasa o si Mayor Ahong Chan. Unang nindot ng ini kay murag ang magkaganansya nini ang mga upunganon, no? Nindot ng ini. Kunya, di ay makaluluoy kayo ng hitabo. Usa ka ginang namatay ni siya. Human iyang giluwas ang bata, aron dili unta madasmagan, siya na hinuon ng Igos motorsiklo dito sa National Highway sa Sitio Lamak, barangay sa Don Antigua, Lungsod sa Bourbon. Mga alas 7:10 sa gabi, niadtong Sabado, September 18, si Lucia de la Peña, 59 anyos, minyo, umulupyo sa nisgutang lugar, kakabsan sa kinabuhi taon, pagkalas 12:30 lapas tong gabi na itong Domingo, September 19, sud sa Tambalanan sa Sogod. Itanggong si John Ray Alexander Agholes, 42, minyo, driver's motorsiklo ng taga-barangay Tamintaxor, Lungsod sa Midilien. Si Police Staff Sergeant Rogelio Sinadhan, Bourbon Police Station, nga hinabi sa Superbel sa Cebu, nagkanayon nga ang biktima naglakaw sa karsada padung sa pauli o nakita niya nga usa ka bata anak sa ilang silingan na pas-pas kayong nagdagan nilabang sa National Highway. Mato ni Sinadhan, pagkakita sa biktima, iyang gigukod aron birahon aron dili maigos motorsiklo apan sakto kay pagukod niya na siya na hinoon mo na igo sa motorsiklo. Sa kusog ga impact na bunal ang biktima, nakaangkog kadaot sa nagaraiyang bahin siyang lawas. Ang driver sa motorsiklo lakip nining ang angkas na si Kim Tolero na landing sa Tambalanan uban sa biktima. Apan kagahapon sa kadlawon ang bana na ang bana nga si Anisito ni Paibao na nabuntuan si kinabuhi ang iyang asawa. Hero ang baong babae. Tungod kay yung gisalbar ang bata, nasalbar po ang bata, apan siya mo hinoy na disgrasya. May your soul rest in peace. Okay. Ari kita sa uban nga ilislutan. Kining ubay-ubay man eh. Kining na ako na long-term solution to flooding underway. Di ba nag-isgot ka konsent itong flooding project dito sa May South, dito Lapita? Pardo. Doon ay Pardo. Amot diining iya sa Guadalupe ang tingal ini. Na di Padilla ang Pardo. Nag-appeal ni sa sir kay murag iyamang gud ning committee ni Consel Jerry Guardon. Murag 2 weeks ago mao ni naisgutan katong niingon ko nimo nagsugod dito sa Pardo nga issue. Karon na balik nig kahisgot tungod kay numdum ka murag last week do na to yung mga pag-uwan-uwan nya gahapon do na sad gamay nga uwan sir dakong baha. So murag nagkana ganing di ba sir kung dunay ang tubig mangita biyag nag dan di man kamo ingon na kanang baha sa Tipadilla ra gyud na nga tubig gikan.
sumpay ba na sa uban, murag nagsumpay sa uban pod nga mga barangay ba nga unsay mga problema dito. So na utingkay nagbalik nya kagahapon gi-interview si Consul Jerry Guardo ni pasalig siya sir ingon siya yang gitagag assurance nga ang flood control project sa syudad nagpadayon kay ang iyang gigamit nga term to finally solve the flooding in the city. So ang katong mga gahapon mangud murag grabe ang tagatuhod ang baha sa kining parian dapit gani sir. So ubay-ubay gyud nya naabot pa tong Imus last week. Si Consul Guardo manggod mo chairman sa Committee on Infrastructure nya niingon siya nga ang mga nagkataho nga mga pagbaha o flooding incidents sa milabay nga mga adlaw kining mga areas nga gi-expect na nila o gipaabot na nilang makasinati gyud sa mga maong mga baha. Ingon siya katong mga nabahaan nga area lately expected na gyud to siya na area. We have already identified areas like kaning sa Guadalupe Heights, Tipadilla, Pardo, and other areas in the South District. There are already ongoing flood control projects. Matod pa niya, sheet piling and excavations are part of it. So isip chairman sa Committee on Infrastructure, iyahan ako nung gi-collaborate with the DPWH District Office, Regional Office, aron matutukan yun ang pagpangitag solusyon sa maong pagbaha. Apan matod pang Consul Guardo, dili man kuno ni madag overnight ang maong mga proyekto, di na to mahuman overnight. But I'm glad to tell nga naanay direction. So by sab niini si Guardo niingon nga importante sab nga ato ang may bawaan nga dunay pundo alang niini, there's funding for it. We're getting prioritization on these projects. With the funding available, we're assured of continuing projects and in the long run, find the long-term solution. Yes, ang gitumbok nga doon na sila gigahin nga kamauna ni sir 100 million pesos for the Bulacau River Rehabilitation Project in reaction to a report of overflowing water from the said river in some areas of Inayawan. So funding ni anang maong sapa is another proof matud pa that the current administration is not only prioritizing barangays allied with La Bella matud ni Consul Guardo, but murag di na maomo kanang labing importante nga tumong og tuyo o sa mga tao konsehal, di na ang kanang political issues and implications. Ang numero 1 gyud is kanang inig-uwan nga dili musud sa atong balay ang tubig, mao na pinaka-importante. Hindi bang yun yan, iba? Na murag ingon dahil nga, sulbar na, nakanana yung direksyon. Dugay na kaya nag-istudyohan ko sa RDC pa ko, infrastructure, ako by chairman. Dugay na kaya nag-istudyohan. Among ipang-ugkas tong mga studies, anikons. Doon naman kayo master plan ining drainage, kanya ito pa, dugay na kaya tanan. No? Mura ginawa, yung tanan implement. Kanang ingon ni Kuan, Consul Guardo, I'm very sorry. No? I know that he knows what he's doing. But, kanang tigi-tigi will not solve the problem. Kanang tigi-tigi, ato rin, kining Kuan, kining Bulacau, Kuan River, dili na madagi. It has to be, ang Kuan yun, ang tibok yun. Kay, as what you've said, kung panidag doon ay flooding din, connect pa na sa sunod barangay. Una nga, katuntang integrated yun, na master plan, na if you're talking about Metro Cebu, doon ay tanawa na ninyong Aboitiz. No? Not Aboitiz only. Kaya doon kadtong doon ay murag grupo nga giporma nila ni Bobby Aboitiz. Ugani ang gobernador mo chairperson ni adto nga murag counterparts RDC locally. Naa sila murag ang kuan gyud ato nang usog gyud pagayo ang mga Aboitiz, Bobby. Naa na sila studies. No, ga-study nila ang tanan from Consolacion, Mandaue, Cebu City, abot na dito sa Tabunok, Talisay, abot dito sa South. So integrated gyud ang tanan gyud nga sa drainage system. Makita nimo dito. Well, of course, this is a very big project. But, this is how to do it. Because, kana laging, kuan lang, ato ning Surbahon, ang Bulacau. Unya,
ining overflow na ining uban mao magyapon apektuhan magitong uban nga mga barangay. So tanawa ng drainage system na to diha, no, itibuok yun. Come up with a study again, or not a study, but i-revise na, i-update ng study ka nito. I still can remember ang schema consult na to, sila Do Compendio, ila ni Paul Villarete, sila yung nag-study ani, sila ni Enriquez. So sila yung nag-study aning integrated kanang Drainage system. Master Plan. Oo. Muna nga, kana ko no tanawa, ayaw ko no ng well, sorry no, sutiyan na to ni si Consel Guardo, iaaraban ng kwan. Ako alang ba, tanawa ko no tong kwan, Integrated Master Plan, sa kwan, sa Drainage Master Plan. Kunya, tanawa ko no kung siya'y ma-implement niya diha. Ug tanawa ko no pananglitag usaray inyong buhaton sulbar na ba? Pero doon naman sa Drainage Master Plan ang DPWH, sir. Naapaganin na, i-update pa yun akon sa kwan. Nila ni, kadong nila halaging grupo nga kwan, Cebu Development Council, something like that. So, ila pa yun ang i-update, no? Ang Drainage Master Plan. City Hall has that. That's the study of schema consult. Kunya karon naapag yun, i-update to yun. Kunya sila si Mr. Aboitis, ila pag yung giabot sa Metro Cebu yun, no? Unsa man katong Metro Cebu Development Coordinating Board, MCDCB? Kanang naala sila kopya na si Madam Evelyn Castro mo istoryahe naa sila makita na nila dito ang master plan. Ambot og nahuman bagyo na connect bagyo na tanan nga mga syudad og mga munisipyo niya na. Basta mo na ako naibawaan niya, dili na madag tigi-tigi. Di na madag gaskas na kwarta kon. Yeah, unya kanang maghimo sad sila ana, sir, puslan mang naagi pundo, tarungan na lang pud ninyo from the beginning kay ug di man gud matarong nya nay gamay mga kanang shortcut diha mo na noy makalangan sa proyekto nag-abot na the time nga ma-implementar na ay irrelevant na pod. So mas may gyud nang sugod sa sinugdanan, matarong na daan ang mga papeles ug ang proseso. Way laktod-laktod para di magkuan mo sango. No. Ako ini balik-balikon konspirasi mabot tingaling pulaan sa paminaw ni ako ni balik-balik. Ang pagsulbar ng drainage problem, madako gyud ning solution is atong sulbahon ka ng pagsul sa dagat panahon sa taog. Dinhin nato imbis nga tong tubig mo imguwa sa dagat, ang dagat may musuo diri nato. Kana mo sulbahon nato. Tanawa diha ang solution ni ana, and then work on the drainage system nga imo nang mapugnan during high tide kanang dagat nga musuo diri kayo. Once di na nimo mapugnan, ang mahitabo niya na besag unsa pa nakadako imong culvert gina magsilbi kay ang dagat musuod gud na munang mulunok. Pwede man magkagawas ng tubig, papunan pa gali noon sa tubig dagat. Muna nga well, I'm very sorry, no, kanang Chairman Guardo, this is your turf, but I'm not saying may laki ko niya na, pero panang ba kanang unsolicited advice. Mura na ito ang ikasulti mahitungod niya na. Okay. Kining, basta, grabe mo God, but I'm not saying that flooding is easy to solve. Look at Germany, look at the United States of America, look at all the developed countries of the world. Look at them. Grabe nga ito. Ang mga bahay mo, yung mga wagtang tools katangkas tubig. So I'm not saying, kanabitang usahay makita mo, kanumago. Katong paglunop hurricane nga nito igo ang Tennessee ito, New Orleans, something like that. Niya ang mga bahay nga sa Napa na. Ako yung tanawa. Kita reklamo tang lunupan ng kulon, lunupan ng tanawa nila. That's a very rich nation. And look at them.
So, yun yung anak na ano. So, ato lang, ayun nagtrabaho, no? Ayun nagtrabaho. And then, dili lang tamo. Ingon na, wa na. Sulbar na. Iba ko namin kung saan na pagkuhan. Iba ko namin kung saan na pagtrabaho. Saan na, mahaba na naman. Di na naman dugay. Na-budget na. Ay pundo. Ano ba? May buingon kag nay pundo, moingon din ang tubig ade sa kumulugwa kay na nay pundo, hadlok ta kay nay pundo. Di man karon uwan kayo. Nagtuod ka nga nay mga dapitron nga wa nakatagamtam og pagbaha na oy. Kasi nga na hindi ta kapangandak nga na ang tubig, so yan ang pinandakan ng tubig. Kay ang tubig mo will seek its own level, no? Musakta gid siya. No, bisag saon ni mo wa gyud makapugong. And then even the strongest dam in the world magumpa yan yung tubig ug panisag mo na ni magkinunto. Muna ato ang ikasulti lang. So arita sa uban usab nga ilisgutan kining nag-clean up kuno sila nag-coastal clean up ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa dagat. Sabra nga kagahapon sabra nga ang ilang nakita dito mga face mask man abot naman dito labay sa ng face mask labay mo sa mga tao taka lang sa labay murag labay mo sa mga tao rin sa asa mabot mura ba rin nila nga kuan kanang kinahanglan nga ato tarang i-dispose properly kay kinamigdunay kagaw niya na COVID na mamilit. So sad na to dispose ana properly sir nga wa pa man gay nagtakdo ang mga docast nga mga hisgutanan sa Cebu City murag wa nagkadimao do na mga charging nga di sila ka sulti kung nganong inaani mong kwenta na bay nag-double check ani murag kinahanglan siguro tanak kung kuan pa ni sir kuwang alignment oy kay para maklaro ni oy kapait ba. I think ako unas tanan ako malikod ng ako bukagon lang ng idea kunya i-devolve na ihatag na sa local government units and then local government units will form itself into a committee or whatever task force whatever na puparya kay ITF o EOC and then may bawaan na to di na ta magtudlo ang sadaan ana ay ITF so magtudlo mo direktamente kamo mo sadaan ni ana kay karon gud kuan kanang tudlo hari kana na kuan pasingin na nimo sa dili kamo ana tudtod so og pananglitan local government unit na to be headed by the mayor or the governor once dili effective or doon ay mga apan kasi kibaw tagi sa imong pasanglan ang mayor pasangil sa mga tao but at least na dayon makita nimo unya kung galing imong isgutan sa media magkariyak dayon kay makakita man dayon kining IATF sa ni mo bunal sa media sa ni mo saway di man na dungog banan ko man ito Manila karaganan muna nga I think it's about time after almost 2 years nga tuwa karong pandemic it's about time that we have to devolve the functions of IFPF to the local government unit and og panmitan gyud dili mahimo after 1 year you decide inyong ikuan inyong magdibangon the new president will already size up o kung say nahimo sa mga local government units maibang ipadayon o ibalik ba niya ang national IATF or whatever kung na ito ang give it to the mayor kadaghanan mo galing ini abinin mo siya kanindot para nakipot you know this kung galing ang local government o mo bining trabaho ng nini kuan mo gud mauwaw mo sila kung kaya di man ang ilang pamilya din di ang ilang mga paryente din di ang ilang mga higala din na kung galing kung mapalpak sila magkamuritsing sila saway unang maninguha di silang mamaayo ug unya kung galing adunay mga sakit adunay mga dili magkadimao unya daghang mga matay
mag-guilty sila kay ilaran ng mga paryente, ilaran mga kadugo, ilaran mga amigo, ilaran constituente. So, that will not happen kung galing nga ATF. Yung ATF po, taas na kayo dito sa kuhan. Igo lang mo, taas na kayo Cebu. Kinahanglan ikuhan, i-secure na. Murag, sahay, niyo sa sweldo siya. Kamuha. Muna yung giingon, sir. Daog namin ninyo. Parehag concept ba sa nganong ever since I could remember when I started in this industry nga mo ingon tag importante gyud ang devolution kay ang devolution of whatever power or mga responsibilities mo resulta mo gud siya nga ang mga desisyon mas muhaom kay ang mga naghimo sa desisyon mas duol sa lokal nga panghitabo on ground decision sa komunidad ug sa mga maapektuhan mapanegosyo ba or mga barangay ba or unsa ba nya. And on the other hand makahatag sad na siya mas dako nga kagawasan sa lokal pod nga level kay ang mga konseho ang mga lokal nga opisyales mas mahug o mas maepektibo ang ilang mga desisyon ug mga pangbuhaton kay sila man mo'y mas nakasuhito kung unsay mga nahitabo sa ubos ug unya mangganig masayop mutakingking ang mga tao, mas dali sila makadungog. Kaya para sa mong gingon, makadungog ditong to ang dos kauluhan, nga nagmu ang mga nasa ubos, di ba? Mauna. Tinood yun na. Mubita na usahay ka ng mga national offices, niya doon na yung mga regional offices din nga ibutang. Kung panatag, if it's located in Cebu ang regional office, kuha pa ngayon nga, Cebuano good, or Bisaya, ibutang din kaya ron, makadungog na yung mga pamilya, yung mga paryente, kung sa iyahang binuhatan. Wow. Gunya, at least, lahi man ginakon, maninguha man gina. Hands-on ka. Mong gini kanindot, I still can remember when I interviewed Bongbong Marcos, dinasa tuwa. Kita ba itong doon nag-interview ni Bongbong? I don't know na. I forgot na. Anyway, basta, ang iya gintubag is, kanang mas maig yun ang mudagan pagka-presidente na kasuway o bingkod sa local government unit. Because they know the problems. Because they face the problems of the people every day. Karadlaw, kung mayor ka karadlaw na ay doon mo na ay nasakit, doon ay andere, ang iyahang daghan ang tanang problema sa mga tao na hibaw ka. Muna na kung panalitag mo sa ka, hibaw na kang presidente, nahibaw na ka nga kinitaw na kibaw tagong sa gibati nini. Kinigigutom ni, di na ito ni palabyon sa usa ka adlaw din mamatay na ni sa kagutom kaya wala nilaing kapahin sa kahimuhaan. Dili pareha na ng mga dato nga tuwaran to taas wa magkagini ning mga local government units wa makaatubang ni mga pobre ngon syaro di mo kuwarto sa duha ka adlaw di mo tasaga sweldo kana bang na ba di isla kibaw kon nga every minute counts nga kinahanglan gyud nga sudlan in taon ng tiyan nimo, tiyan si mga anak, labi na yun taon sa mga masulso ng kapalitan ng gatas. Muna nga, it has to be the local government unit because they know the problems and they know the concerns of their constituents. Dili ka nung tuwas taas. Unya, kining naanaman ko nila kay mga bakuna pero ang Sputnik sir daghan pa kay nagpaabot nahibong biya ko aning Sputnik sir kay nako yung mga kaila nga Sputnik ang ilahang na bakuna ba kay di lagi mamili ningon bita nga di ta mamili kaya kanang mga duha ka dose di mag-uol kay di ba sir I don't know sayop bako but ang akong nahinumduman niingon ang ato ang authorities no nga dili mo problema sa second dose kay nag-abutan na dire pananglitan 1,500 ra mong gamiton because ang other half will be kanang reserve para sa inyong second dose. Karon sir, pila naman kaadlaw nga daghan mang nabakunahag Sputnik wa pa man gihapon nabakunahan sa ilang second dose karon. Mo na yung problema. Kay ngano daw man sa time nga murag na lisod-lisod ta sa mga bakuna ilang gibakuna ang itagana unta sa second dose thinking nga moabot ng sunod nga batch niya karon ilang gipasalig nga naapay coming niya kanang coming soon di magkakaibaw og soon tomorrow soon next month soon next year ba ang resulta
Daghan kay ron nga naturukan og Sputnik, wa pa gyud naturukan sa ilang second dose. Pero kuno suma sa Visayas Vaccination Operations Center na ila ko nung i-request sa National Task Force Against COVID-19 na i-appeal ko ng Subo sa distribution ining bagong niabot na 190,000 doses sa Sputnik. Oh. Nya, what if dili i-grant ilang request, sir? May tayo 190,000 ra. Oh. Kunya may magkita ra din ang uban dito sa Metro Manila. Naasad ba yan? Kuwangan kay nila. Unya, niingon na daan sa Secretary Galvez nga ang latest batch i-deploy sa Bohol, Isabela, Bacoor, Metro Manila, and some areas in regions 3 and 4A. Wa man nagisgot og 7. So, muhangyo pa sila nga ipa-appeal ang Cebu. Kay doon na ko na mga estimated 11,000 Cebuanos nga naka-first dose sa Sputnik 5. Unya, wa pa nahatagan sa ilang second dose, bisan pa man og mipasalig sa sayong bahin ang Department of Health nga it is still okay to get the second dose within 3 to 6 months of their first jab. Sa omnig kalaki. Nay, there are no less than 11,000 Cebuanos na nabakunahan. Yeah. Ang second dose na is 11,000 son. And then, sa 190,000, hopefully matagaan tag 11,000. Hopefully. But muraman buhay labot ang Subo sa distribution ini. Wa na appeal sa lista. Unya, ang delay matud pa sa mga bakuna tungod matud pa sa production issues encountered by the Russian-made manufacturer. So, limang kana, it's not even logistics. It's more on production issue gyud. Isang tawag kalibutan niya ng mga tao ng ibakunahan. Nga, wa man kay balibaray niya na bakunahan na ng Sputnik. Niya karon sa man ingnon lang ninyo nga wa man good pa dito makahimo. Nya wa ninyo gi tagana daan. Kamura ba ni ingon nga okay ra ni. Babakuna mo ani di magpili kay kuan. Katong mga di mag-uulan yung second dose na ana kay amo nang ilahi gyud igahin. Unya hay naman. Mo na lang ipasalig ka na ito ko. Yes. Mo na ganun ko nga diha sa irang bikuan nga gihurot nila kay thinking the next batch will arrive soon in time for the second dose. But sa man ang wa man. Yang pangutana sir, di gyud na maabot. Maka-pressure day mo sa Russia nga huy asa naman to ambi na to. Igo ra man gaytag, we are thankful. Ang tagaan mi ninyo. Ang gituman ninyo yung promise. Ang wait na mo ra kon, di gito maabot. Wa tabla ra wa silang bakunahe. Magpabakuna sila lain na pod. Di ba? Oo, sa man doon ba epekto ang usara ka dose? So ang mitabuan na, I think magpabakuna kag lain. Na, paet. Di ba sa kakuyaw nga bakunahan kag lain wala pa sa advisory. Dili pa sad ka kasiguro. Could be that. Nawar ko na nga itong gobyerno. Sao man, ang sigutan, kuan, parmali, kuan, siyang, awa na, tarong na. Diya din mga tao din, kalisod na yung taon pag-ayo, dumog na din ang mga bakunahan, naghuwat na yung taon, mag-second dose kay, kuan na, niabot na, ang ilang schedule for the second dose of Sputnik. Sige lang yapon ito glalis. Naapoy presidente imbis mo ni Atimanon sa manon sige mas dipinsa sa mga tao pagsagdan na ng mga tao bahala unsay muguwa na Senate investigation. Lisod sa kayo pasagdan mangguwa na. Sao na lang. Balik ta kon? Balik ta rong taon kay birthday ra baron ni Sir Engineer Robert Algidano. Wow! Happy birthday din ha, Sir Robert. Na to, Happy birthday. Gana, ang expertise aning Sir Robert kay kung ano ba, kurente-kurente, ganahan ka, pero happy birthday ni Engineer Robert Algidano. May you have more birthdays to come. Nagbalik na mo auto ning hisgutan atong updates ug ang paboritong sermani nga politika. Human sa pipila ka pahinom do, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, glakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita na to ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasod. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman,
kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming hello Cebu, maing buntag Pinoy. O ganyan kini atong bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Biyernes, Sabado, Domingo. Ubay-ubay, Bohol. Atos ang sugdan sa September 17, Case Bulletin 456, Dunay 85 new cases sa Cebu City, Lapu-Lapu 33, Mandaue 23, Bohol 229, Cebu Province 143, Negros 119, Siquijor 2 with a total of 634 new cases. Additional reported deaths for Cebu City 7, for Lapu-Lapu 15, for Mandaue 1, for Bohol 0, for Cebu Province 37, for Negros Oriental 1, for Siquijor 0, and a total of 61 additional reported deaths. Niadtong September 18, Case Bulletin 457, Cebu City dunay 71 new cases, Lapu-Lapu 31, Mandaue City 25, Bohol Province 207, Cebu Province 117, Negros Oriental 124, Siquijor 96, total of 671 new cases. Additional reported deaths, Cebu City 10, Lapu-Lapu 10, Mandaue 0, Bohol Province 12, Cebu Province 4, Negros and Siquijor 0. Total of 36 additional reported deaths ni adtong September 18, Saturday. Samtang kagahapon, Case Bulletin number 458, September 19, 2021, ang Cebu City dunay natala nga 84 new cases. Lapu-Lapu 22, Mandaue City 32, Bohol Province 296, Cebu Province 103, Negros Oriental 0, Siquijor 9, total of 546 new cases for Central Visayas. Sa additional reported deaths, ang Cebu City nakatala kagahapon og 53 additional reported deaths. Lapu-Lapu 0, Mandaue 1, Bohol Province 2, Cebu Province 0, Negros Oriental 3, Siquijor 1. Total of 60 additional reported deaths yesterday. Additional reported recoveries, Cebu City 0, Lapu-Lapu 56, Mandaue 0, Bohol Province 74, Cebu Province 194, Negros and Siquijor 0, total of 324 additional reported recoveries. Total number of active cases as of yesterday,
Cebu City has 2,744. Lapu-Lapu has 1,184. Mandaue City, 961. Bohol Province, 2,835. Cebu Province, 3,322. Negros Oriental, 1,554. Siquijor, 367. Total of 12,967. Wow, ang Sugbo nagkaubos na maintain below 100 pero karon agad hapon grabihas nga matay si Gwintay Tres kabo. Yes. So di gyud ta makaingon nga ni kuana ni dwindle na kay malipat niya ta ba magtuo ta nga okay na ni harang-arang na balik na sa tag kuano kiat-kiat sa dang uban niya. Remember wa pa yung tanong na wagtang dili pag yun angay ikumpiyansa. Dili pa yun. Dili pa. Nya wa pag record kuan kanang additional reported recovery sa Cebu City. Ang Lapu-Lapu daghan kayo. Anyway, makampo na ta nga minus pa gid ni, no? Minus pa gid ni bantay mga kagalaan kay kamo mo gikinahanglan kayo. You're part of the equation na pinagi ninyo, pinagi pagsunod sa mga protocol na minus pa gid ni. Baka na. Alitas politika kons atong ipabaw sa itong mga ipaminaw na itong Biyernes nga sa Domingo doon ay announcement si Manny Pacquiao. So kimauna ni gidawat ni President ni Senator Manny Pacquiao ang nomination sa iyahang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban, na faction nila ni Pimentel ang pagka-president nga mudagan pagka-presidente karong 2022 elections. Maapriyas in English siya, I am a fighter. I'm always a fighter inside and outside the ring. Along with these three political groups, including Provincia Muna Development Initiative o PROMDI. You're not surprised? Founded by former Cebu Governor Lito because Osmeña. I already heard that he has always been planning to get Mimo for senator or included in his slate. Murag di na sad kuno senator da. Anyway, basta kining kuan kanang muna ilang nasabutan niyaning Governor Lito Osmeña before he even died. So, i-finalize na lang yun nipuli na si Mimo Osmeña as president sa PROMDI, muna ni ilahang abutan. So, muna nga kining ang alliance is PROMDI o sa People's Champ Movement, no MP3 ning alliance kay ang Pilipilaban pod. Sa ato pa, pananglitan i-award sa Commission on Elections ang PDP Laban ngadto sa Cose Wing tungod kay lingkod dito to America's President Rodrigo Duterte, Manny Pacquiao could run under the banner of PROMDI. No problem. So katong imong gingon cons nga niguwa ng idea nga kinahanglan na karon kinahanglan ta og senador nga Subuanon. O ang niguwa nga most Mimo Osmeña. Pero murag lately, murag nahanaw gamay, no? But anyway, di pa gina masiguro. But Nag-wonder sad ko, sir, nganong dili man si Serge? Kay si Serge nakasuway na, nanay nakadaog na kaniadto sa Senate. But maybe because they had initial talks with Sir Lito, no, before he passed. Yeah. And remember, Serge o ang PROMDI murag dili kay maayo og kwan. Well, Serge has always been kanang dili kaayo makapartido. Murag moya ko nabantayan niya before pa. So ato nang atangan nga development, no. You know, I'll give you a little kwan sa itabo kon. Kami sa dihang dito na si Lito Osmeña, daga na siya presidente dito sa Davao. Nagkampanya na siya dito, ang nag-cover ito, Ili Amante. I think si nagbakasyon si Eli Baquero dito sa I don't believe I'm not very sure if Bingo was there, Gonzales. So yun na
pagbalik na nila, abi ni Mon, abot sila Sergio Mena o si Fred Lim. Fred Lim was the standard bearer. Si Sergio Mena, under the Liberal Party, was the Vice President. I-atake pa kayo si Lito Osmeña. Nireklamo karon ng mga Blue Ladies. Yun siya. Ipatawag ko. Amon sa man i-atake mang mais kuan. I-atake mang kayo si Lito Osmeña. Ang tao man na mo. Sila naman na. So, marang buwa kayo yung maayong pa, no? Relasyon. Anyway. Pero unsa mong masulti, sir, nga kagahapon sa iyang kalihukan, ingon si Pacquiao nga panahon na para sa mga dinaog-daog nga mauna po'y makadaog. Ningon siya, panahon na kuno matud pa nga ang atong nasod makabangon gikas kalisod. Panahon na kuno matud pa nga doon natay limpyo nga gobyerno diin matag sintabos mo adto gyud matag sentabo adto gyud mabalik sa matag Pilipino kay kapoy na kuno sa mga saad nga kausaban unya ang mga tao nangutanan na kuno kanus aman mahuman ang atong kalisod ningon siya ang panahon karon the time is now matud pa kay andam na kuno nga mobarog sa hagit of leadership. I think he can do that. Well, as of yet, no, mura kato na makita ngayon na pero that remains to be seen. It's now up to the people, no, kung piliin ba siya. But anyway, ang iyahang mga dako-dako rito din sa Cebu, Manila, has got in touch with me. Kunya, gusto sila magpa-interview na ako. Si Manny Pacquiao, one-on-one sa iyang hotel niya, iniganti din next week. Kunya, kanang i-air din sa itong programa. So he'll be talking about his 22 rounds. Kaning 22 rounds na muna iyang program of government. So atong payan, may na yun, ato ng, I already talked to management nato to arrange everything. Oh, kayawa da. Money versus money din ni ay. Ikuan man takon kay gusto siyang pa-interview og binisaya gyud nga pure cons because all the interviews that he had puros man Tagalog, may mga tagol in English, gusto niya nga pure binisaya gyud. Kunya the ari sa atong station which could cover the whole Philippines. Ano yan gusto. Ito nang atangan niya gahapon sa sir naglakaw-lakaw ko maglakaw-lakaw mamig Domingo because kanang tuyok may ba Talamban, Padong, Banilad hangtod nga to diha dapit sa boundaries kasambagan. Pag agi na ko gapon daghan pag nakita sir mga isko naman sad nga mga tarpulin. Kinsa man? Isko Moreno na pud nga tarpulin. Unsa nun sila lansaran na niya? Mona kon. So therefore, ang klaro gid kay karon is Tinglason si Manny Pacquiao wa pa siya Tinglason Tito Soto may vice. Manny Pacquiao wa pa vice. Abi ni mo kinsay ang atong naibaw na ato kon ngayang istoryahan si Isko Moreno o si who is this si kining Isko Moreno o si Leni Robredo. Pero kumapang itong naibawan nilito banayo ngayang murag political backer ni Isko Moreno ang pagpadaganon yung mayor, presidente. So si Leni Robredo, I think she's dreaming yun siya. Mudagan lang siya pagka-presidente kung United Opposition mo, ito siya may ito. So, hay pa may United Opposition ini. Si Manny Pacquiao mudagan presidente, who is this? Si kanang Lacson mudagan presidente. Kay di siya gusto nga magabalik sa pwesto ang Duterte o ingon mo sa Bongbong Marcos. So therefore, mudagan siya presidente kon United. Nya di mo gina ma-United, mo endorse niya. Kung mag-unite pa nga, dili siya may paraganon. Katong uban may paraganon. Pero kana kay di man na mahinayon, so therefore, we're out na nas Lenny. Hindi sa taka siguro kay kuan man, ingon raman siya nga ready siya. Kung pilion siya sa takibaw mabawaan ta na inig ka first week of October kung unsa gyud basta niingon siya nga andam siyang mo file sa iyang certificate of candidacy. Siguro ganahan lang siya nga maghiusang opposition would be very good unta no but
At the rate that it's going now, murag daghan Panay yun mga ito kuan. opposition. Panay yun ito. Nagkadaghan ganin ang opposition. Kining, ang ako sa naibawaan ko, according to Rito Banayo, nga gikan sa dako nga lugar, nagipuy-an ni Leni Robredo, tuwa siya nagpa-rehistro karon ni Balhin sa kagamay kayong lugar in, sana, diya, katanduan sa diyan napita. Tado pa, murag, ang may tabo na murag gobernador, yung kung nagkanan ni Leni Robredo. So therefore, murag hapit na out na Leni Robredo. Pero kay sa kanadang iyang gingon nga united opposition, that's impossible na. So therefore, it is Manny Pacquiao, Ping Lacson, si Duterte. Kining kan Duterte, wa pa gini siguro sad, no? Kanang kung kinsa gyud ang iyahang paraganon pagka-presidente. Kay ug pananglitan magkasabot pa pagka si Bongbong yung paraganon. Ang nakalisod mamurog si Bongbong, number one is murag di niya madisilya di mano. Number two, mura og iya ng natirahan ng mga Marcos because of Aimee. Yang nitirahan sa Aimee nga nag-apil-apil ko niya kay gusto mo dagang vice ni Inday niya ang sa dua ako'y utang kabubuto niya ng mga Marcos. Katong paglubong dito, Panton, salamat sa mayan ako ng trabaho. Munya dingon siya nga niya tumiyaging eleksyon wa na sila katabag nako. There was no Marcos. Siyempre, imuha ginang pitulon kay ang mga Marcos bayo og di na niya pitulon o mawasad sila, mubalik na pud sila. Di ba? So murag bugat kaayo ang Marcos ug si Digong, si Bongbong Marcos ug si Digong. So Marcos might run if ever silang duha kumajutay-jutay, no? Jutay-jutay na sila. But si Inday Sara, gibo na magriya, I don't believe Inday Sara will run for the vice niya si Marcos mo'y standard bearer. But nothing is impossible in politics. Muna yun yana ang karon na makita. Pero ang atua is ang siguro na yun, si Lacson o si Manny Pacquiao. O diya, kining nakislot man ta mahitungod sa prom day. Ang prom day cons, mo field og local candidates. Ang ilahang vice chairperson for the Visayas, si Chris Chu, Deputy Secretary General for the Visayas, Neil Labrador, ilang i-finalize ang lineup. Ambot kung kinsa ilang mga kandidato, basta magbutang kuno sila o ilahang kaugalingon na local candidates. Aligrinig samot cons. Aligrinig samot. Okay, kagahapon sir, nakabasa ra ba ko nga si Richard Yap nag-post na og thank God independent or na word nga independent. What does that mean? Well, independent because he believes that he will not be included in the ticket-o-rama because it's an open secret that he's very close to Mike Pino, and you know the equation. So if it's choice between Nina and Yap, so si Nina gyud mabatid ni Pao ni how is this Mike Rama. So si Chuck Barandong murag may pagka-kuansan kay doon istorya siya o iyahang principal de Manila. I don't know kinsa yang pasabot tingaling si Lacson because they're both policemen. Mona, kay as what I've said, what we discussed was kinahanglan yun ang presidential candidate will have local candidates. Mayoralty candidate or local candidates to carry their campaign. So, muna naka-aligri din hikon. So, muna ang Mike Rama, si Joey De Luz, si maybe Barandog, and kining grupos from the. It might even be Mimo who will run for mayor. So that's the situation now dinhi sa Cebu. Kunya kining tentative, I think Manny will be here mga 26, 27, 28, something like that. Senator Manny Pacquiao. And
kining watch for this development between ugod sa istoryahan nila ni Ace Durano ug ni Manny Pacquiao. So, di na lang ko masulti kung sa. Basta, pag-anhin din ni Senator Manny Pacquiao, mag-istorya sila ni Kanhi Tourism Secretary Ace Durano. For what? I don't know. So, ato ng paabuton, that will be on the 27th, I think. Basta yun yan. So, that's the kind of politics we have in Cebu City, in Daghana. And with that, I don't know, kusog magkaayong Ong kon? Si Abiliano sa Ong? Yun-ana na ba gina? I wouldn't know. I would be biased. Ako, digid mo. Ingon ko, I would be biased because Ong, I worked with him for a long time. He's my former boss in the corporate world. So, murag dili maayo og ako'y mosulti sa akong mga panahon. Ang imong nadunggan na nakadungog ka nga murag yun-ana na. Unsa man akong dunggan, sir? Wa man ko, sir. Kuan raman ko. Work from home raman ko. I don't know. May ako nadunggan. Di usahay sa mga tao. Maglibog. Unsa man si Kwan? Unsa man si Abilianosa? Nga naman. Nasi tarpulin diri sa Kwan. Kapitulo man ito sa North. Abilianosa. Congressman. Unya, congressman sa Diaz North. Hindi naman sana siya magkaragan. Congressman siya. Di tayo karagan. Gikan South, North. Dili na saka asa siya mag-congressman, basta congressman, wala na, focus na yan pagka-congressman. Itarpulin ko nga dako kayo. Basig na lang sa tibutang, Sir Oy, nga mo ni ang record as congressman. Pero, I don't know. Sige, kamutanan din na. It's your time to shine. Karon mo kaingon tab. Kanang lami asa dani nila paminaw tanan daghan kayo. Libog man taani. Pero sige, the more choices, mas maayo. Para makita gid natog sakto og kinsa gyoy kanang angay ug takos nga saligan. Nakadungog ganing Pamius Mania for Congress in the South. Sir, kanang wajud koy kanang apil-apil na rong mga panahon na, sir. Pag the moment nga si Dennis mo ni step in, si Tammy South, no? Guadalupe, South. Oh. But last election South man siya ni Butar. I wouldn't know. I think the person that you better ask will be Dennis Tabar. Kay wa naman ko pagka-kuan ako sige ni atras ko para siya dili siya ma-hampered sa I don't wanna be the meddling ex-politiko ba. Padre paraon. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Usahay ang unsay mayo alam kanato dili mo ang atong giampo. Sayo ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon, dahil na lang at dili yun ihatag sa Ginoo ang butang na makadawat kanato. Sa Santiago 4:3 kato sa 4 nagingon, o sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dawtan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloybog. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mo ang pagkig-away sa Diyos? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kung dili ko kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. O usahay hatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsoon mo kini ang pulong maghatag giya kanato sa atong kinabuhi. Magambok kita. Na ito naman, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa mo mga pag-ampo. Sa mga inuning sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa among kaugalingon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo
nga may dautan, may tabo, kanamo. Amen. Sa Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma, nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Again, happy birthday ni Sir Robert Algidano. May you have more birthdays to come. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Trabacal. Happy birthday, Bert. Ang turugma. Hello, Cebu. May buntag Pinoy. Bye. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.